Oh, ay eto pa. Sincero ako na, ano to? Na kikiusap kahit isa o dalawa. Isang araw may maanyayahan akong DDS na halika, mag-usap tayo. Ha? Wow, ulol. Mag-uusap tayo, hanyayaan mo kami na makipag-usap sa'yo, Father. Ano ituturo mo sa amin? Maglulo? Ha? Ay, ituturo mo sa amin? Maglulo? Huwag ganun, Father. Alam na namin. Di ba, alam naman yun si Father, nabulat-lat ang Facebook page nito or Facebook account nito na nakapollow sa isang tinatawag na open-minded page. So, nandun yung mga kaseksihan, mga ganyan. Kaya sabi ko, kung kakausapin mo kami, ano ituturo mo sa amin? Maglulul. Ulul. Ikaw na lang, ha? Walang may pag-usap sa'yo na DDS. Hindi ka namin dapat, at saka hindi ka namin dapat kausapin. Sino ka? Sino ka para makipag-usap kami sa'yo? Ha? Kung yung corruption nga hindi nyo malabanan tapos kakausapin namin kayo, para i-brainwash nyo kami, tapos dalhin sa bundok, ulul. Kayo na lang. Yung mga pari ngayon, hindi naman sa nila lahat pero yung ibang mga pari ngayon nakakahiya, no? Sa totoo lang, hindi dapat sila nakikialam sa usaping politika Oo, andiyan sila para maghatid ng kautusan ng itaas. Hindi yung ganito. Puta pare, nasa hearing, nag-aano ng impeachment. Diba nakakabobo? Ang inang yan. Kaya tigil-tigilan mo kami, Father, hindi ka namin dadaluhan. Okay, kausapin mo si Marcos. Hindi dapat, Father, ganito gawin mo. Dapat, hindi ka sumusuko na balang araw mahayahan mo si Marcos at kausapin mo kung ano yung kung ano na ba yung mga solid na mga matitira ngayon. Di ba dating addict to? Di ba? Dating addict to, di ba? Magkakasundo sila ni BBM. Yeah, pre, eto, may 0.5 ako. May 0.5 ako dito, pre. Ano tayo? Bomba tayo. Tangin yan. Yung mga ngayon Ay, nako. Eto, malupit. Franz Castro, ikinuwento kung gaano kadaling lapitan si Romualdez sa oras ng pangangailangan. Ayot na yan. Ang galing. So kaya pala hindi nyo masyadong binabanatan si Romualdez. Kasi kapag sa oras na mawalan na kayo ng pondo na pangbigay nyo dun sa mga leader nyo na nasa bulubundukin, kay Martin Romualdez kayo lumalapit. So ibig sabihin namin mo na si Martin Romualdez ang nagpupondo sa mga makakaliwang katulad mo. Okay. At namin mo. Ayan hindi daw mahirap lapitan si Martin Romualdez. Former House Speaker Martin Romualdez, alam mo, sabi naman ni Franz Castro alam mo, hanggang ngayon gusto ko na rin talagang magkabahay. Gusto ko na rin magkasariling bahay. Kasi syempre mahal ng mangupahan ngayon. Bahay ko, inupahan ko 14,000. Yung aircon ko, maabot ng 16,000. Yung kuryente, maabot ng 6,000 per month ang bill. Tubig pa. Tapos, syempre, pangkain. Diba? Baka namang pwedeng makaisa dyan. Diba? Sabi ni Franz Castro, madali ka daw lapitan. Para yung pinapagawa kong bahay matapos na ngayon. Para hindi na rin ako mangupahan na. PMS Daki Martin Romualdez. Di mo pala mahirap lapitan si speaker Makontak nga mamaya Utang nga ako ng kahit mga 10 million. Hindi naman na yun. Hindi na malaking bagay kay Martin yun, Barya na lang yun, 10 million. Sabihin ko, huwag mo na tubuan. Utangin na. Hindi naman sa iyan, tutubuan mo pa. Diba? Ayan shoutout kay Martin Romualdez Baka naman Baka pwede akong makautang sa'yo Okay.
Tayo na talaga to si Franz Castro, nilaglag si Martin no. Sino tong hype na to? Si Asidre. Putay na mukha ni Asidre no. Marami siyang nagawang mabuti para sa bansa, lalo na noong siya ay House Speaker pa. Ay oo, marami. Maraming nagawa yan. Sa inyo, sa inyo lalo mga representative. Maraming nagawa yan dahil nga kay Romualdez nagsiyamanan kayo. Totoo naman. Oo, totoo naman yun. Pero yung nagawa para sa bayan, wala gago. Ang nagawa ni Martin Romualdez, mangupit para sa bayan. Mangupit ng pera ng taong bayan. Yan. Ang inang to. Sip-sip ang puta. Sana talagang sambang-samba nila si Romualdez, no? Ikaw ba naman biglang dati si Kimbo tricycle lang yun. 'Di ba? Tapos biglang nag-customize van na. Oh, he's so rich, baby. Ganon, 'di ba? Ganon ang kalakaran diyan sa Congress. For the poor to the riches. Diba? Biruin mo, patraso-traso-cool na lang si Aling Kimbo dati. Tapos magugulat tayo, may customized van. Tapos may Hermes. Diba? Mga bilyonaryo lamang ang nakaka-afford ng mga ganon. May Hermes, may Louis Vuitton. Tapos yung relo, milyones. Aba, alintindi mo, sisters. O nga pala, kamusta na pala si Kimbo? Kimbo, hindi ka nagpapakita. Di ba dapat isa rin sa imbestigahan si Kimbo dahil humawak rin niya ng appropriation. Siya ang chairman ng appropriation ba yun? Yung katulad nung di ba siya pumalit kay Saldico? So ibig sabihin kung si Saldico ginamit ni Marcos Jr. at Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos at Sandro Marcos sa mga kickbacks diyan sa pera ng taong bayan, sa mga proyekto, sa mga budget. Di ginamit din pala si Kimbo. Bakit hindi iniimbestigahan? Diba? Dati iniimbestigahan si Kimbo. Bakit nawala? Iba talaga pag malakas kay speaker dito naman tayo. Panlaban ng China versus Pilipinas. Lakayan nga natin. Gagong gumawa nito. Sa inyong panlaban ng China. Ay putang ina. Solid pre. Solid yung panglaban ng China. May mga tangke de guerra, helicopter, missile, sandamakmak ng mga sundalo. Grabe, no? Pero pag gago yung gumawa nito. Panlaban ng Pilipinas. Sino to mga panlaban? Putay na panlaban ng Pilipinas, Sino to? Si Lisa Araneta Marcos, Larry Gadon, Jay Tariela, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, tsaka si Saba Queen. Tarandado din yung mga nag-edit nito Butang ina wala Hindi, dapat nga kapag nagkaroon ng gera talaga sa Pilipinas, dapat yung mga yan ng talagang i-front. Oo, sila yung matatapang Katulad nyo, magkapatid na Tulfo, si Rapi Tulfo at Erwin Tulfo. Dapat kayo yung dapat napupront Kasi kayo yung puro daldal dyan Diba? Anong pang lalaban natin? Total, dumadami na rin naman yung mga adik sa Pilipinas. Mas maganda na rin sigurong ilaban niyang mga yan. Tapos yung mga vlogger, yung mga vlogger ni Marcos, maganda yan. Mauna kayo dun sa unahan para machogi kayo. Pagkaubos-ubos yung mabawasan lang man lang yung mga katangahan nyo dito sa Pilipinas. Putay na, Pilipino kayo, tapos ang bobobo nyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit
sino ka pa. Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag